Kasi nandoon naman yung kalusugan, magandang kalusugan na mula sa ating Diyos. Alam ko may plano si Lord in time. Sabi ko nga rin sa prayer ko kahapon sa ating revival, Lord, kung meron akong kasalanan na hindi ko pa na ihingi ng tawad, baka yun eh. Baka meron pa akong hindi na hingi ng tawad o may tao pa akong na hindi nahinga ng tawad. Ipaisip niya sa akin. Kasi ako yung tao na madali kasing makalimot na mga bagay-bagay kasi hindi ko na pinagtutuunan. Kumbaga, pag nangyari na, pass is pass na sa akin. Pero baka hindi ko pa nahihingi kay Lord ng tawad, may nakakalimutan pa ako. Kaya nawa ipaisip niya sa akin para na sa ganun, yung landas na kailangan ko palang tahakin para sa Kanya, ay matahak ko na ng tama. Sabi nga, di ba? Pwedeng dumating anytime yung ating kamatayan. Pero sa pag-ibig ng Diyos, nananalig ko na ng palataya na lahat tayo, lahat nagpupumilit. Aayusin muna ni Lord yung ating buhay bago tayo kay kanyang kunin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. At ito po nga, ang pananampalataya ay, sabi sa Roma 10, verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. Amen? Ulitin natin, Roma 10, verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may nangangaral tungkol kay Kristo. Kaya marami, di ba, nagpupuri kay Lord sa atin. Tayo lahat nagpupuri. Sabi natin, salamat sa ating community na ginamit ang ating Panginoon dahil sa Kanya, sa ating head servant, na binigyan niya na ang kanyang buong buhay para sa gawain ng ating patuloy na mangaral. Alam niyo, mga kapatid, kahit one-on-one si Brother Ting, pag nakatabi mo yan, wala yan sasabihin kundi ang tungkol sa ating Diyos sa buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, lahat ng problema na yan, kayang-kaya ni Lord yan. Sakit, sabi niya nga ganun di ba? Kaya nga, sa dami nga po ng mga may sakit, so isang araw, sabi sa akin ni Counselor Rose Mercado, maglagay tayo dyan ng, yung medical mission. So, 3 beses sa akin sinabi yun. Sabi ko, sige po, sasabihin ko kay Brother Ting. Nung sinabi ko kay Brother Ting, pinag-isipan niya. Sabi niya ganun, bakit tayo magkakaroon ng medical mission, sabi niya gano'n, na ang ating community, ang pinakapangalan is Soldiers of Christ, Catholic, Charismatic, Healing Ministry. Sabi niya, nakaka-insulto naman kay Lord. Sabi niya gano'n na, Healing Ministry, pagkatapos magkakaroon tayo ng medical mission. Ano yung mga kapatid, doon niya naisip na kinakailangan itayo na ang ospital ni Lord na in 15 days, yung mga taong pupunta rito na malulubang karamdaman taglay, kahit na mga lagnat lamang yan, o mga humihiling sila ng pagbabago sa kanilang buhay, mga kamalasan, mga sumpa na nasa kanila, mga kasalanan taglay, lahat po yan ay tinutugunan ng ating Panginoon sa mga taong nananalig sa Kanya. Alam mo, di ba dito, mga dinadialysis na nga, si Sister Luz ng Malibay po, nung makita siya ni Lord, sakit sa puso. Tapos sa dagdagan pa, dinadialysis pa. At lahi po nila yon. Kaya gamot siya ng gamot, gamot siya ng gamot. Sabi niya, hindi ako gumagaling, nagkamanas-manas na siya. Isang araw sinabi ng kanya mga anak, Ma, magpaano ka na sa St. Luke? Sabi niya, this time, sabi niya ganun, pagbigyan naman ninyo ako. Hindi muna ako iinom ng gamot at isusurrender ko kay Lord yung dialysis na yan. Kasi naghihirap tayo, Birma, within, in 1 week, 2 dialysis. Magkano dialysis? Sabihin natin 5,000, pinakamura na yun. So, in 1 week, 10,000. In 1 month, 40,000. Di ang bigat ng problema, amen? Hindi ka nga mamamatay sa sakit mo, mamamatay ka na sa problema sa pera. Amen? Glory to God, amen. So sa ngalan natin, Panginoon, sabi niya sa kanya mga anak, pagbigyan ninyo ako, bahala na si Lord. Kung mamatay ako, mamatay na. Pero naniniwala akong pagagalingin niya ako at ako'y magpapagamit sa kanya. Alam mo mga kapatid, in the name of Jesus, talagang pinatanggal na. Ang access niya po nasa leeg. Pinatanggal niya, nilagay dito. Sa ngalan ni Lord, ngayon po, totally, wala na po siyang dialysis. At nung siya chinek up last, tung month na to ng February, tinignan po ang kanyang to the echo, yung kanyang puso, at ang kanyang kidney. Lahat po'y negative na. In the name of Jesus, hallelujah, glory to God, hallelujah, praise the Lord. No, pati na yung kapatid niya na may sakit din sa puso, sa katawan ni Brother June Pescasio, brother husband ni Sister Adela Pascasio po, no? Ang leader po ng Malibay Combined. Alam niyo po, ganun din. Nung Sunday, nagpuri siya, wala na rin po ang kanyang sakit sa puso in the name of Jesus. Di ba kay buti-buti ng Diyos?
No? Kung nakikinig lamang tayo, amen, at susundin natin yung ating napapakinggan, minsan nakakatawa. Sabi nung matanda, tatalon? Meron nga ako ditong sa Balakang, sino yun, si Brother Don? Sabi niya gano'n, therapist ako. Alam ko yan, na kapag gumalaw ako ng masamang galaw, yung aking spinal dito sa likod ko, ay baka ma-dislocate na at totally malumpo na siya. Pero dumating siya ng revival. Katulad kahapon, revival of the Holy Spirit tayo, no? Inaasam-asam natin yung pagtalon. Amen, ano? Si Brother Don, sabi niya gano'n, hindi ako tatalon. Alam ko yan, madidisgrasya ako. Pero sabi sa kanya ng mga nakapaligid, talon ka, tumalon ka. Sabi niya, tatalon ba ako? Sabi niya, tumalon ka. Ginawa niya, tumalon siya, mababa lang. Nung ikatlong talon, tinaasa niya yung talon. Abay, gumaling ang kanyang, yung balakang niya na may sakit dito sa kanyang spinal cord. At ngayon po, sa ngalan nila, isa na po siya sa nagpupuri na ang ating gawain ng ating Panginoon na tunay na napapagaling sa mga taong nananalig sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. 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 2 Corinto naman. Hebreo 11 verse 6 po tayo. Ano po ba itong sinasabing pananampalataya? Gaano to ka-importante sa ating mananampalataya? Okay, Hebreo 11 verse 6. At ito po ang sinasabi. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos, at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Glory to God, glory to Christ Jesus, and glory, glory to the Holy Spirit. Amen. Alam, napakaano ito, no? Yung napakasakit yung sinabi ni Lord. Hindi niya kinalulugdan ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat, sinasabi niya, maniwalang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa humahanap sa Kanya. Huwag kang mag-expect ng gantimpala kung hindi ka susunod sa Kanya. Sabi nga, a faith without action is a dead faith. Ang isang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Huwag kang umasang may bunga. Pero kapag ihakbang mo ang katawan mo, ngayon, sa oras na ito, mga kapatid, may sakit po kayo, tinanggihan na kayo ng doktor, sinabi na terminal ka na, meron ka ng taning, si Lord, hindi siya nagbibigay ng taning. Kahit patay, kaya niyang buhayin. Amen? Sa mga taong nananalig sa Kanya. Ihakbang niyo po yung katawan ninyo. Yung mga paa, sa oras na ito. Ilagay niyo po yung mga kamay, dyan sa screen na yan. Ako po, sa ngalan ni Lord, nakaroon ako ng parang balisaw-saw, no? Kakapigil ng ihi. So nagpatingin ako sa ngalan ni Lord. Kasi yung pag-ihi ko, yung mayat-maya na, tapos ang sakit, masakit na po talaga. Tapos konti-konti yung iniihi ko. Sabi kong gano'n ako, sabi ko, ano na kaya ito? So, total, libre naman po sa office namin. So, nagpa-urinalysis po ako. So, sa finding ng doktor, wala kang UTI, wala kang infection, sabi niya gano'n. Pero sabi niya, magpa-urologist daw ako. Sabi ko, ano po yun? Yan yung mga nagtitingin sa ovaryo, sa mga ganyan, sa mga pantog, sabi niya gano'n. So parang inisip ko, baka parang malala yata ito ha, sabi kong gano'n. Pero in Jesus' name, so nagkaroon tayo ng live, nung ating Channel 4. Binabalita ko po sa inyo, no? Meron po tayong Channel 4, Healing on the Air, 7:30 a.m. hanggang 8 every Saturday. Nilagay ko po ang aking kamay dyan sa screen, at pagkatapos yung aking kanan dito sa aking puson. Alam mo, after that, umihi po ako ng mainit na mainit. At nawala na po yung aking parang balisaw-saw sa ngalan ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. So gusto ng Diyos, paglapit natin sa Kanya, angkinin mo na ikaw ay tatanggap ng kagalingan. Ikaw ay tatanggap ng gantimpala. At ano man ang pagsubok mo ngayon, pag naniwala ka kay Lord, nagtiwala ka sa Kanya, sumunod ka sa sinasabi niya, mamaya may vigil overnight. Subukan po ninyo. Ang Diyos ay nagpapasubok. Sabi niya, subukan ninyo ako. Kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala. Pero yung pagsubok natin lang na yun, susunod ka lang. Pag sinabi ng doktor na bawal mapuyat sa'yo, kay Lord, hindi bawal. Lalo kang lalakas. Di ba tayo napupuyat? 11 ng gabi hanggang 4 a.m. na po kami dito sa mother unit. Papasok pa kami bukas. Oo, puyat, inaantok ka. Pero hindi mo na namamalayan saang lakas ng gagaling. Kanino na
lakas yung aming taglay na nakapapasok pa kami ng opisina, masigla't masaya, nagagawa namin ang aming trabaho na walang bolilyaso, walang kapalpakan. Amen? Di ba galing yan sa Diyos? Kasi binigay natin yung panahon kay Lord. Pero subukan mo magpuyat sa patay. Nandun ka lang, nagsugal-sugal ka lang. Amen? Sigurado nung paggising mo, kinabukasan, para kang lanta. Amen? Lantang gulay. Amen? Ganun din po yung fasting. Yung mga kapatid natin na 52 pala po, no? 52 mga lalaki ang nagpa-fasting ngayon. Alam niyo mga kapatid, wala sa kanilang uuwing lupaypay. Uuwi po sila, sabihin pa nila, extend pa. Habang tumatagal yung fasting, no? Habang tumatagal po, palakas po sila ng palakas. Kaya pagdating po ng third day nila, sila po yung nagjo-joyful na, no? Nagtatalo na po sila doon, nagsasayawan na sila, nag-aawitan po sila at masiglang-masigla sila. Iba yung lakas ang binigay ng ating Panginoon. Amen? Amen. So sa mga nakinig sa oras na ito, ha? Makinig po kayo at sundin po ang sinasabi ng ating Panginoon. Mamaya may vigil, subukan na po ninyo. Ephesians 6 naman po. Ephesians 6 verse 16. Ito po ang sinasabi. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat, pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Tingnan nyo nga. Kapag ang isang tao mahina ang pananampalataya, madali siyang pasukan ng masamang espiritu. Amen? So sabi niya, lagi niyong taglayin ang kalasag ng pananalig at pananampalataya. Yan ang pananggat, pamatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng masama. Kaya ang taong madaling makuha ng masama, yung madali kang matukso, madali kang makagawa ng pangungupit, pagsisinungaling, pagmumura, pag-inom ng alak, yan po yung mahina pa ang pananalig kay Lord. Amen? Pero subukan po ninyo, hindi naman po dito yung patagalan, ha? 20 years na ako sa SOC, meron po dyan, kahit 20 years na, mahina pa rin pananalig. Amen? Kasi ayaw sumunod. Amen? Inaano nila matagal na ako dyan, matagal na ako dyan. Hindi po yan ang sukatan ni Lord. Ang sukatan ni Lord yung ating pagsunod. Ang ating pagsunod. Amen? Kahit bago ka dito sa ngalan ni Lord, sinunod mo. Ito nga kahapon mayroon kaming seminar sa Christ on the Block. Sa katauhan ni Brother Rolando, ng kagawad po ng Barangay 81. Biro mo, grabe na yung kanyang kasakitan. Kaya nga po siya, isang kagawad, nag-aaral ngayon ng Christ on the Block. Isa po siyang isang lingkod sa simbahan sa Olga. Pero bakit dito ngayon siya maglilingkod? Kasi nakita niya kung paano siya pinagaling ng Diyos sa sakit sa bato. At maging ang kanyang mga biyenan sa ibang bansa, nung nagsiuwian dito, dinala niya dito. Sabi, ito yung community na nagbigay sa akin ng kagalingan. At hindi lang galing sa katawan ang pinagaling. Hindi lang yung aking bato ang pinagaling. Pati na ang aking ugali. Binago, tinanggal ang paninagarilyo, tinanggal ang pag-inom na alak, inayos ang kanyang sarili at ngayon, ide-dedicate niya ang kanyang sarili na ang kanyang barangay sa ngalan ni Lord ay dadala niya ng Mama Mary upang magpalaganap ng salita ng Panginoon. Yan po yung mayroong pananalig kay Lord, yung kaagad-kaagad tumutugon at pagkatapos ay nagbibigay ng pagpupuri sa ating Panginoon sa pagitan ng pagganap sa kalooban ng ating Diyos sa buhay. Tingnan naman po natin sa Mateo 21, verse 21 to 22. Okay pa po ba? Mateo 21, 21 to 22. Ito po ang sinasabi. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo ito, kung nananalig kayo sa Diyos at hindi nag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan. Kung sabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. At anumang hingi ninyo sa pananalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Glory, glory to the Holy Spirit. Ayan mga kapatid, kapag kayo po ay kasama dito sa panalangin, ang kinina po ninyo, tatanggap kayo. Baka minsan, medyo nagtatagal, pero umasa po tayo, manalig tayo, makakamit po ninyo talaga ang kagalingan. No, kaya nga po kung kayo naka-tune in ngayon, o bukas may 15 days God's healing dito sa second floor na may Pao Public